their actions. I've used a lot of different adjectives to describe their actions. For me, this is an act of barbarism. This is an act of a pirate. Barbarik at pamimirata. Ganito inilarawan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang pinakahuling harassment ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. 2 sundalo ang nagtamo ng mga sugat matapos nilang itaboy palayo ang mga Chinese Coast Guard na lumapit sa barko. Kinunan din umano ng mga ito ng malapitang larawan at video ang mga tauhan ng Philippine Navy at barko. Sinagot din ni Rear Admiral J. Tariela ang pahayag ng Chinese Ambassador to the Philippines. Iginiit na hindi ang presensya o ang pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre ang dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang naging tugon ng Philippine Coast Guard matapos sabihin ng Chinese Ambassador na nag-deploy sila ng mga RIB o Rigid Hull Inflatable Boat upang tignan umano ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Rear Admiral J. Tariela, dapat tukuyin kung sino ang aktwal na nagsasagawa ng mga hakbang na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Alam mo, para sa akin, ang Chinese Embassy laging nalilito. Nalilito sila kung sino nagpapataas ng tension. If there's one country who's driving tension, not just in the West Philippine Sea, but the entire South China Sea, that will be the Chinese government. Pinasinungalingan ng Philippine Coast Guard ang pahayag ng China na nagbigay umano sila ng pahintulot para magsagawa ng medical evacuation sa mga sugatang sundalo ng Pilipinas. Iginiit ng PCG na hindi nila kailangan ng permiso mula sa ibang bansa para isagawa ang naturang operasyon sa Ayungin Shoal dahil ito ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Anya regular na nag-anunsyo sa radyo ang PCG Vessel 9702 upang ipaalam sa lahat ng barkong nasa lugar ang isinasagawang medical evacuation. Giit ni Tariela, ang operasyon ay naaayon sa UNCLOS sa 2016 Arbitral Award. Anya, tungkulin ng lahat ng sasakyang pandagat na tumulong at hindi humarang sa mga ganitong uri ng humanitarian mission. One, we don't need any permission from anybody because this is being conducted within our exclusive economic zone and it is in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award, which is final and binding. Second, all vessels at sea are customarily expected to support and not to impede the medical evacuation. Because customarily, everybody who is going to conduct a medical evacuation, you're supposed to help and provide assistance. Gayunman, nagsagawa pa rin ng blocking maneuver ang mga Chinese Coast Guard sa medical evacuation. So that is how weird the Chinese government is, no? Parang ang ambulansya, kailangan pa daw magpaalam sa kanila. And the weirdest part of this radio message is that they claim that they have indisputable sovereignty over this entire body of water, no? And that they do not recognize the 2016 Arbitral Award because for them it is invalid. And para sa akin, itong radio challenge ng China na ganito, this just goes to show that China thinks that they are above the international law and they do not care about the preservation of life ng ating mga tao, no? Bili naman ng bagong talagang AFP Chief of Staff sa mga sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. We have to stand our ground. Atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there. Kaninang alas 8 ng umaga, ligtas nang nakarating sa Oyster Bay sa Palawan ang 2 barko ng PCG na nagsagawa ng medical evacuation at na-turn over na rin sa AFP ang 2 sugatang sundalo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.